Ipinahayag ni Miriam Coronel Ferrer, ang chairman ng Government Peace Panel, ang ceasefire mechanism sa pagitan ng gobyerno at ng Moro Islamic Liberation Front para sa payapang eleksyon sa darating na buwan ng Mayo. Para sa karagdagan detalye, babalitaan tayo live via phone patch ng aming PTV ARMM Bureau Chief, Munir General. Good morning, Sir Munir. Good morning, Audrey. Ano na ba yung balita dyan sa ARMM? Well, ito ang ating balita. Nagkasundo ang dalawang magkabilang panig ng Government of the Philippines at ang Moro Islamic Liberation Front na mas lalo pa nila paigtingin ang ceasefire mechanism o ang umiiral na tigil putukan para matamo ang mapayapang halalan sa susunod na buwan ng Mayo. Ito ay base sa impormasyon na kalap ng PTV ARMM News Bureau mula sa Mindanao Office ng Office of the Presidential Advisor on the Peace Process dito sa lungsod ng Cotabato. Ayon kay Director Marlon Peter Didomo ng UPAP Mindanao Media Bureau, pinuri ni Chairman Miriam Coronel Ferrer ng Government Peace Panel ang pagkalagda ng guidelines for mutual understanding ceasefire-related functions during the May 13, 2013 national and local elections. Nilagdaan noong nakaraang Lunes sa Davao City ang MOU na may layunin na mas lalo pang palakasin ng magkabilang panig ang kanilang pagkikipagtulungan at liwanagin ang papel ng bawat isa hinggil sa mapayapang halalan sa susunod na buwan. Napagkasunduan ng Joint Coordinating Committees on the Cessation of Hostilities na ang implementasyon ng alituntunin ng MOU ay maging epektibo mula sa ika-22 ng Abril hanggang sa ika-20 ng buwan ng Mayo ng taong kasalukuyan. Ito ay sinangayunan naman ng ika-8 International Monitoring Team Mission. Kabilang sa mga lumagda sa dokumento ay sina Brigadier General Cesar Dionisio Sidelio Jr., Chairman ng Ceasefire Committee ng Gobyerno, at si Said Saik, ang Chairman ng IMAILF Ceasefire Committee, na sinaksihan naman ni Major General Dato Fadzil bin Mukhtar, puno ng International Monitoring Team. Ayon kay Chairman Ferrer, na layunin din ng gobyerno at maging ang IMAILF na ang dating nahalalan ay maging honest, orderly at peaceful, at higit sa lahat, mabantayan ang karapatan ng taong bayan para pumili ng mga kandidato na sa tingin nila ay karapat-dapat magsilbi sa bayan. Nandoon din sa naturang pagtitipon si Muhajir Iqbal, ang chairman ng IMAILF Peace Panel, na pinuri rin ang hakbang ginawa ng ceasefire committees. Binigyan din ni Iqbal na sa kanilang panig ito ay hindi nangangahulugan na binaliwala na ang kanilang hands-off policy na tuwing darating na halalan kung saan hindi nakikialam ang IMAILF. Bagkus, ayon kay Iqbal, ang mandato ng taong bayan ay dapat mangibabaw tuwing sasapit ang halalan. Samantala, isa sa mga importanteng nilalaman ng kasunduan ay ang hukbo ng militar at ang IMAILF ay nangako na tumalima sa gun ban pinairal ng Commission on Elections sa buong. Ang IMAILF naman ay nangako na itigil muna ang pagbuo ng kanilang puwersa sa isang lugar mula nang maihatid ang mga PCOS machines sa iba't ibang lugar hanggang sa matapos ang halalan. Para sa Telebisyon ng Bayan, mula sa PTV Central Mindanao at ARMM News Bureau, Haji Munir General nag-uulat.